Ngayong araw nga ay sasama ako paakyat ng bundok. Matagal-tagal na nga din akong hindi nakakasama kasi nga naging busy at may inaalagaan tayong makulit na bata. Nga lang pala dyan ng asawa ko ang magkasama kasi nga may trabaho din siya doon. Alas 8 na nga din yan ng umaga kaya nga kung makikita nyo ay medyo mainit na. Ayan, natatawa nga ako dyan sa asawa ko kasi nga binibiro ko siya na sabi ko happy anniversary kasi anniversary din kasi namin ang araw na to eh. Anniversary namin nung naging magjowa kami. Nung magjowa pa nga kami ay sineselebrate talaga namin yung anniversary namin. Pero ngayong mag-asawa na kami, ay yung wedding anniversary na lang. Gusto ko din sumama dito paminsan-minsan kasi nga nakakawala ng stress. Ay hala, stress yar! Tapos nga ng mahigit 1 oras ay nakarating na din kami sa bukid namin. Matagal-tagal nga din kami bago nakarating kasi panay talaga ako pahinga. At nung pagkarating nga namin, ayan, humigop agad ako ng malamig na tubig. At tinutusan ko na nga din yung asawa ko na mag-init ng tubig kasi nga hindi pa kami nag-aalmusal. At habang nagpapainit nga kami ng tubig, ayan, inaya niya naman akong mag-igib daw kami ng tubig. Lapit nga lang ang pag-iigiban namin kasi nandito mismo sa lupa namin yung bukal. Tuwing summer nga ay kumukunta ang tubig dito pero kapag hindi naman taginit ay malakas ang tubig. May maliit na sapa nga dito na kahit lumangay ka ay pwedeng-pwede pero ngayon na tag-init ay natuyot talaga siya. Malamig at malinis nga ang tubig dito kaya naman ang iba ay dumadayo pa talaga para dito mag-igib. Ayan nga at tapos na kami mag-igib at babalik na kami ng kubo para makapag-breakfast na. Iniwan ko nga yung niluluto kong nisin ramen doon sa kubo at pagbalik nga namin ay saktong-sakto at luto na at kumain na din kami. Bakit nga kaya kapag nasa bukid kahit anong pagkain parang ang sarap-sarap no? Yung tipong parang kahit tinapa lang o tuyo is mapaparami ka talaga ng kain. Pagkatapos nga namin kumain ay nagsimula na rin magtrabaho ang aking asawa. Alam nyo ba kung anong ginagawa niya? Comment nyo naman dyan sa comment section kung alam nyo. Sabi ko nga dyan sa asawa ko, bibidyohan ko siya pero ayaw niya kasi nga nahihiya daw siya magpakita sa camera. Pero ayan, binidyo ko pa rin siya, wala siyang magagawa. Maya-maya pa nga ay nag-intindi na rin ako para magsayang para sa pananghalian namin. At habang nga nagsasayang ako ay inintindi ko naman yung uulamin namin para mamaya. Anong tawag nito sa inyo guys? Sa amin kasi dito sa Bicol ang tawag namin dyan is lubi-lubi. Nililinis at tinitingnan ko nga ng mabuti itong lubi-lubi kasi baka may masamang uod. May dala nga din pala kaming 2 pirasong isda na yellowfin para ilahok dito sa gulay na to. Naku, pag natikman nyo to guys na luto na to, ang sarap. Try nyo, promise. At maya-maya nga lang din ay kumulo na din yung sinasahin ko kaya yun munang inintindi ko. Medyo maaga pa din naman ang mga oras na yan kaya nakipagkantuhan lang ulit ako sa asawa ko. Ayan, ganap na ganap sa ate mo girl. Talagang chismosang chismosa ang datingan. Maya-maya nga lang din ay kumilos na ulit ako para magluto ng aming tanghalian. Mga bandang 11 o'clock na din kasi to kaya tamang-tama lang pag naluto yung ulam. Wala nga kaming salaan dyan kaya yung kamay ko na lang yung ginamit ko. Malinis din naman yan at kami lang din naman yung 2 kakain. Madali lang naman tong lutuin kaya maya-maya nga lang din ay kumain na rin kami. Kayo guys, anong ulam nyo ngayon at anong oras nyo pala to napanood? Paki-comment naman dyan sa baba. Hala, feeling close yarn. Tara, kain po! Pagkatapos nga namin kumain ay nagpababa lang kami ng kinain at maya-maya pa nga ay kumuha ng langka yung asawa ko. Dadalhin nga namin to doon sa baba kasi masarap talaga to pang ulam. At kumuha na nga rin siya ng kahoy na dadalhin namin sa baba. At kung mapapansin nyo nga ay tuyo na ang mga dahon dito kasi nga inispray nila ito kasi may balak silang tamnan ito ng mga gulay. At ito na nga ang request ko sa kanya, ang dahilan kung bakit ako sumama dito. Alam nyo ba na kahit taga-bundok kami ay bihira lang din talaga kami makatikim ng buko. Kaway-kaway dyan sa mga mahilig sa buko. O siya, hanggang dito na nga lang pala at uuwi pa kami. Bye-bye!